Ang manugang ko na si Rosa ay tumayo sa pagbasa ng testamento at idineklara na wala akong makukuhang anuman mula sa ari-arian na nagkakahalaga ng humigit kumulang 3 bilyong pisong Pilipino ng asawa ko na si Pedro. Nakaupo ako roon na parang natulala. Wala na ni isang luha ang tumulo. Ako ang nag-alaga sa kanya noong hindi na siya makalakad. Ngayon, para bang hindi ako kailanman umiral sa paningin niya. Pero nang magsimulang tumawa ang abogado, may nagbago. Ano ang itinago ni Pedro bago siya pumanaw? At bakit parang naririnig ko siyang nagsasalita mula sa kabilang buhay? Nakatayo akong mag-isa sa hardin pagkatapos ng libing, pinapanood ang mga huling bisita na umalis ng tahimik sa kanilang sasakyan. Iniwan nila ang mga basong may kalahating tubig pa, mga upuang natitiklop at amoy ng mga bulaklak na gilya. Pero walang nag-isip na bumalik para itanong kung kailangan ko ng sakay pauwi, kahit si Rosa ay hindi. Siya ang nag-ayos ng lahat, syempre, mula sa bulaklak, sa slideshow ng mga larawan, hanggang sa mga tasang kape. Lahat ay perpekto sa paraang nakakaramdam ka na parang nakikiepal ka lang. Malamig, perpekto, at eksakto sa oras bawat segundo. Siguradong kamumuhian ito ni Pedro. Sabi niya noon, ang libing ay dapat simple lang. Dapat umiyak ng malakas ang mga tao, magkwento ng mga biro na corny, makalimot magdala ng payong. Dapat ramdam ang totoong damdamin. Pero ang libing na ito ay hindi. Parang scripted, na para bang nanonood ako ng huling eksena ng isang dula na hindi ako inimbita. Nang bumalik ako sa loob ng bahay, si Rosa ay nag-aayos ng mga folder sa hapagkainan. Huminga ako ng malalim para magsalita, pero hindi siya lumingon. Patuloy lang sa pag-aayos ng mga papel na parang makina. Pagkatapos, sinabi niya nang hindi lumilingon, magpapatuloy kami sa mga legal na proseso sa susunod na linggo. Naayos ko na lahat sa firm ng abogado. Walang binanggit tungkol sa akin. Walang tanong kung ano ang gusto ko. Walang pag-amin na nagdaang 6 na buwan ako natulog sa upuan sa tabi ng kama ni Pedro sa ospital, habang siya ay abala sa mga business trip sa iba't ibang lugar. Gusto kong maniwala na dahil iyon sa stress, sa lungkot, o baka hindi lang niya alam kung paano kausapin ako. Pero pagkatapos, inabutan niya ako ng maliit na kahon na may pangalan ni Pedro. Ipinabibigay niya ito sa'yo, sabi niya. Sa loob ay isang clip ng necktie, simpleng silver clip lang. Walang sulat, walang note. May buong drawer si Pedro na puno ng diary at liham. Nag-iiwanan kami noon ng notes sa isa't isa, kahit magkasama sa bahay. Pero sa huli, ang natanggap ko lang ay isang clip ng necktie at hindi pa iyon ang palagi niyang ginagamit. Ngumiti si Rosa ng pormal at umalis na para bang tapos na ang lahat, na para bang isinara niya ng tuluyan ang pinto para sa aming dalawa. Noong gabing iyon, nakaupo ako sa kusina na may malamig na tasa ng tsaa. At sa unang pagkakataon mula nang pumanaw si Pedro, naramdaman kong hindi ako bagay sa bahay na magkasama naming itinayo. Ang mga dingding ay may amoy pa rin ng pabango niya. Ang mga libro niya ay nasa pasilyo pa rin. Pero parang tahimik na nabura ang pangalan ko sa bawat silid. Sinabi ko sa sarili na baka sobra lang ang iniisip ko. Baka pagod lang ako, pero may nagbago sa loob ko. Isang lamig na hindi ko maipangalan. At hindi lang iyon dahil sa lungkot. Parang tahimik akong nabura sa kwento na para bang lahat ay may bagong script, ako lang ang wala. Nakaramdam ka na ba na tumingin sa paligid ng sarili mong bahay at pakiramdam mo ay estranghero ka? Iyon ang naramdaman ko noong gabing iyon at iyon pa lang ang simula. Dumating ang imbitasyon sa anyo ng email, malamig, formal, galing sa assistant ni Rosa, hindi man lang galing sa kanya mismo. Subject: naka-schedule na ang meeting para sa administrasyon ng mana. Tinitigan ko ito ng matagal, hindi sigurado kung dapat ma-offend ako o matulala na lang. Naka-schedule ang meeting sa Miyerkules, 9 ng umaga, sa opisina ng law firm niya sa sentro ng lungsod. Walang personal note, walang sana okay ka pa, oras at lugar lang, parang appointment sa dentista. Noong umagang iyon, na-late ako ng 50 minuto. Masama ang traffic at huminto ako ng 2 beses, hindi sigurado kung dapat tumuloy. Binuksan ng elevator ang eleganteng reception area na may amoy ng eucalyptus at ink ng printer. Isang batang assistant ang tumingin sa akin na para bang hindi niya inaasahan ang isang katulad ko. Hinaplos ko ang coat ko at sumunod sa kanya papasok sa conference room.
Sumara ang pinto sa likod ko ng mahina. May 7 tao na nakaupo sa mahabang mesa, lahat naka-dark suit. Si Rosa sa dulo ng mesa, buhok na nakabun na maayos, mata nakatutok sa folder sa harap niya. Hindi siya tumayo, hindi bumati. Ngumiti lang siya ng bahagya na parang sinasabi, "Pwede kang umupo roon." Umupo ako sa upuan sa kabilang dulo. Yun lang ang bakante, malayo sa mga folder, malayo sa kape. Walang nagbigay sa akin ng kopya ng dokumento. Walang nagsalita. Huminga ng malalim si Rosa. Bilang executor ng mana, simula niya, ipapakita ko ang distribusyon ng ari-arian ayon sa final na testamento. Matinis ang boses niya, professional, na para bang nagpe-preside siya ng board meeting. Tahimik akong nakaupo, kamay nakakuyom. Ako lang ang walang hawak na panulat. Tinalakay niya ang stock accounts, trusts, 2 commercial properties sa Salem at partial ownership ng vineyard na ipinuhunan ni Pedro kasama ang mga kaibigan. Pagkatapos, inihayag niya na inilipat ni Pedro ang primary control ng family trust sa kanya 6 na buwan na ang nakaraan. Kumurap ako. Imposible iyon. Ako ang nag-manage ng trust na yon kasama si Pedro ng halos 20 taon. Hindi niya kailanman binanggit na ililipat iyon sa kanya. Patuloy si Rosa ng walang tigil, binabasa ang listahan ng allocations na para bang inventory. Walang lumabas ang pangalan ko. Sa wakas, isa sa mga associate ang nagtanong. Paano naman ang bahagi ni Ginang Reyes? Halos hindi lumingon si Rosa. Wala nang allocation para sa kanya ayon sa kasalukuyang records. Ganun lang, walang eye contact, walang paliwanag, legal version lang ng pagbubura. Naramdaman ko ang kakaibang init sa likod, pero nanatili ang kamay ko. Walang salitang binigkas ko. Tahimik ang silid ng matagal, pero walang umimik. Nagpatuloy ang meeting. Nang matapos, hinintay ko silang umalis lahat. Dahan-dahan isinara ni Rosa ang briefcase niya na para bang inaasahan niyang magsalita ako, pero hindi ako nagsalita. Tumayo ako, inayos ang scarf ko at lumabas ng hindi lumingon. Sa labas, malamig ang hangin sa pisngi ko. Hindi ako umiyak. Hindi pa nga ako nakaramdam ng lungkot. Blanko lang, na para bang napanood ko lang ang bersyon ng buhay ko na natiklop bilang dokumento at na-file sa pangalan ng iba. Hindi lang power ang kinuha ni Rosa sa silid na iyon. Kinuha niya ang kwento, ang bahay, ang kasaysayan. Pinatahimik niya ang katahimikan ko at walang umangal ni minsan. Habang papunta ako sa parking, may salitang umuugong sa isip ko. Wala nang allocation para sa kanya. Hindi na ako byuda. Hindi na nga ako item sa listahan. Wala na ako. Umuwi ako at naupo sa dilim ng matagal noong hapon na iyon. Ayaw kong magbukas ng ilaw. Mas malakas ang katahimikan sa loob ng bahay kaysa anumang usapan na kaya kong tiisin. Hindi ko pa natatapos linisin ang mga huling gamit ni Pedro mula sa ospital. Ang baston niya ay nakasandal pa sa pintong likod kung saan niya iniwan noong huli kaming umuwi mula sa kemo. Hindi ko pa yon ginagalaw. Hindi ko kaya. Huli noong gabing iyon, binuksan ko ang drawer ng desk sa study room ni Pedro. Hindi sinasadya. Gumalaw ang kamay ko bago pa mag-isip ang utak ko. Kumalantog ang drawer gaya ng dati. Sabi niya noon kailangan ng langis. Palagi kong sinasabi na gusto ko iyon. Ang ingay na iyon ay nangangahulugang uuwi na siya. Sa loob ay mga lumang sobre, bill sa libro, paborito niyang mechanical pencil at ilang faded sticky notes na may reminder sa grocery. Sa pinakadulo, sa ilalim ng cloth-bound notebook, natagpuan ko ang maliit na craft folder na hindi ko kilala. Walang label, walang date. Binuksan ko at may 3 papel. Ang sa ibabaw ay handwritten draft. Sulat kamay niya, hindi mapagkakamalang kahit medyo nanginginig, puno ang page. Walang greeting, walang signature, short note lang sa tahimik niyang boses. Gusto ni Rosa na i-update ko ang testamento. Sabi niya, kailangan i-reflect ang current assets. Tinanong ko kung bakit ngayon at sabi niya, para maging clear. Akala ko, maingat siya, sobrang ingat. Siya na ang nagsimulang mag-draft ng papers para sa akin. Wala pa akong pinipirma. Hindi ko pa sinasabi kay Maria. Alam kong magtatanong siya ng mga bagay na kinatatakutan ko. Tinitigan ko ang papel.
Paulit-ulit kong binasa para humanap ng ibang meaning. Pero malinaw ang mensahe. May duda siya. Hindi niya sinabi sa akin. May naramdaman siya, pero tahimik pa rin siya. Ang pangalawang papel ay kopya ng pinakabagong testamento na hindi ko pa nakita. Ipinakita ni Rosa ang signed version sa meeting. Pero iba ito. May margin notes, edits, corrections, maraming circled sa red pen. Nandoon ang pangalan ko noon. Ang sentence? Kung sakaling pumanaw ako, iniiwan ko ang personal properties ko, kasama ang share sa bahay at designated accounts, sa asawa kong si Maria Reyes. Nakaguhit iyon. Handwritten note sa margin. Pag-usapan kay Rosa. Ang pangatlo ay typed appointment schedule, legal consultations. 2 date roon mula ilang buwan na ang nakaraan noong ginagamot si Pedro. Hindi ko alam na may nakipagkita siya. Nasa tabi niya ako halos palagi. Ang tanging oras na mag-isa siya ay kapag pumapalit si Rosa. Manipis ang folder, pero mabigat sa kamay ko. Dahan-dahan kong ibinalik ang mga papel sa mesa at sumandal. Umikot ang ceiling fan sa ibabaw ko, mabagal at steady. Pumikit ako, iniisip ang huling pag-usapan namin ni Pedro tungkol sa testamento. Noong hapunan iyon. Simple, tahimik, gaya ng iba pang gabi. Sabi niya, "Huwag kang mag-alala, mahal. Naayos ko na lahat." Naalala ko kung paano niya inabot ang kamay sa mesa at pinisil ang pulse ko. Naalala ko kung paano hinaplos ng thumb niya ang balat ko. Ngayon, ang nararamdaman ko lang ay malamig na bakas ng pagkawala niya. Hindi ako nakatulog noong gabing yon. Nakaupo ako sa study room. Binabasa ng paulit-ulit ang mga papel hanggang lumiwanag ang langit mula itim hanggang gray. Pinanood ko ang sunrise na humuhubog sa paligid ko ng paunti-unti. Pagdating ng umaga, alam kong hindi lang ito mistake. Hindi administrative error. Sinadya ito. Inorchestrate ni Rosa ang lahat at naramdaman iyon ni Pedro marahil sinubukan pang pigilan pero huli na. Ibinalik ko ang mga papel sa folder at itinago sa ilalim ng stack ng lumang National Geographic magazines sa closet sa hallway. Hindi ko pa alam kung ano ang gagawin ko. Wala pa akong plano, pero alam kong hindi ko ito matitiis. Kinaumagahan, tinawagan ko si Danilo. Matagal na kaming hindi nag-usap, mula pa sa retirement party ni Pedro. Palagi siyang matatag si Danilo, uri ng tao na hindi malakas magsalita pero pinupuno ang silid. Pinagkakatiwalaan siya ni Pedro. Ako rin. Sinagot niya sa ikalawang ring at nang sabihin ko ang pangalan ko, medyo natigilan siya bago sumagot. Tahimik ang boses niya pero narinig ko ang sorpresa sa ilalim. Pumayag siyang magkita kinabukasan. Nang ibaba ko ang telepono, tumayo ako sa tabi ng bintana at tumingin sa hardin. Hinahampas ng hangin ang mga huling dahon ng maple, mga puno na itinanim ni Pedro 30 taon na ang nakaraan. Sabi niya noon, mas matagal pa ang buhay niyan kaysa sa amin at marahil nga, pero hindi ko hahayaang ang katahimikan ang huling iniwan niya sa akin. Hindi kapag may hininga pa ako. Nakipagkita sa akin si Danilo sa isang tahimik na cafe sa Elm Street. Hindi nagbago iyon sa maraming taon. Pareho pa ang lumang wooden chairs, basag na tasa at banayad na jazz music. Umupo siya sa harap ko, jacket pa rin basang-basa sa morning drizzle. At tumango ng bahagya. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Binuksan ko ang craft folder at itinulak sa mesa. Binasa niya ng tahimik, labi nakakuyom. Nang mabasa ang handwritten note ni Pedro, nakasimangot ang noo niya. Hindi siya agad nagsalita. Pinaglipat-lipat lang niya ang mga page na para bang pinagsasama-sama ang timeline sa isip niya. Tahimik akong nakaupo, kamay nakayakap sa malamig na tasa ng tsaa. Ang pagbabasa niya ay nagpatotoo sa lahat na hindi ko iniimaginasyon ang mga edits, red marks o ang linya na may pangalan ko na tahimik na binura. Sa wakas, nagsalita siya. Walang panic, walang pity, tahimik na determination na nagpapakita na nakakita na siya ng ganito noon. Hindi lang ito suspicious, sabi niya. May intention ito. Naglabas siya ng notebook mula sa jacket pocket at nagsimulang mag-list. Isinulat niya ang dates mula sa folder, names ng law firms na binanggit ni Rosa, at sinircle ang detail na hindi ko naisip.
Ang signatures ng witnesses sa updated will ay hindi kilalang names sa akin. Pareho silang hindi pa nakapunta sa bahay namin. Palagi namang gusto ni Pedro na gamitin ang kilala niya, kapitbahay, kaibigan sa golf club. Ang pagdadala ni Rosa ng outside witnesses nang walang sabi sa akin ay malaking red flag. Pumayag kaming mag-imbestiga ng tahimik. Walang confrontation. Hindi pa. Sabi ni Danilo, magsisimula kami sa pag-verify ng final will na na-file sa county. Hihingi siya ng certified copy at i-compare sa notes ko. Samantala, panatilihin kong normal ang lahat. Pag-uwi, binuksan ko ang hallway closet at itinago ang folder sa locked box namin para sa passport at medical papers. Pagkatapos, umupo ako sa lumang desk ni Pedro at binuksan ang calendar niya. Kinuha na ni Rosa ang karamihan ng gamit niya. Binox niya ang books, i-donate ang damit, ipinadala ang golf clubs sa kaibigan. Pero naroon pa ang calendar, simple leather notebook na may pencil scribbles. Doon ko natagpuan ang pangalang Hal Givens. Nakasulat sa pencil sa Tuesday morning, doble ang circle. Malabong naalala ko ang name, tax advisor siya. Nakilala ni Pedro sa non-profit organization maraming taon na ang nakaraan. Matagal ko na siyang hindi nakikita, pero ang pagkikita ni Pedro sa kanya habang may sakit ng walang sabi sa akin ay mas masakit kaysa inamin ko. Tinawagan ko si Danilo at sinabi ko. Sabi niya aalamin niya. Marahil discreet contact. Kung bahagi man si Hal ng estate planning process kahit sandali, baka may nakita siyang hindi sinasadyang ipakita ni Rosa sa sinuman. Mabagal ang mga susunod na araw. Ginawa ko pa rin ang routine na parang walang nagbago. Pumunta sa supermarket, nagdilig ng halaman, dumalo sa book club, kahit halos hindi ako nagsalita noong linggong iyon. Sa labas, normal pa rin, pero sa loob ay alerto ako, nagmamasid, naghihintay. Pagkatapos noong Biyernes, tumawag si Danilo. Nakipag-usap na siya kay Hal. Ang sinabi niya ay nakapagpanginig sa akin. Naalala ni Hal na pumunta si Pedro na mukhang pagod at depleted, halos hindi makahawak ng pen. Nag-usap sila ng halos 1 oras tungkol sa trust. May tanong si Pedro tungkol sa beneficiary designation at long-term protection para sa akin, pero hesitant daw si Pedro. Paulit-ulit niyang sinasabi na aayusin ni Rosa na tumutulong siya. Nagsuggest si Hal ng independent review para siguradong clear at transparent ang lahat, pero hindi na tinuloy ni Pedro. 1 linggo pagkatapos, tumawag si Rosa para i-cancel ang appointment at sabihing hindi na kailangan ni Pedro ang service. Tumigil si Danilo sa phone, pinabababa ang impact. Sabi niya, may notes pa si Hal. Walang binding legal value, pero pinapatunayan nito na may concerns si Pedro. Pinapakita nito ang intent, doubt, at maaaring sapat iyon para mag-open ng formal investigation kung pipiliin namin. Nagpasalamat ako sa kanya at naupo sa gilid ng kama, phone pa rin sa kamay matagal pagkatapos ng call. Noong gabing iyon, kinuha ko ang lumang photo album, hindi para sa nostalgia, kundi para maging clear. Tiningnan ko ang pictures ni Pedro sa family events, holidays, dinners with friends. Halos sa bawat picture, si Rosa ay nasa background, nakangiti, tumutulong, nakabantay. Noon ay pinaniwalaan kong loyal siya na gusto niya ang best para sa amin. Pero ngayon, hindi ko maiwasang makita ang careful arrangement kung paano siya palaging ang pinagkakatiwalaan sa procedures, documents, plans. Matagal na niyang pinoprepare ito. At ang pinakamasakit, hindi lang ang betrayal. Ang mapagtanto na alam ni Pedro na may mali at hindi niya sinabi sa akin. Ibinalik ko ang album sa shelf at pinatay ang ilaw. Hindi na ako galit. Hindi pa. May tahimik na determination lang na kahit anong i-rewrite ni Rosa, hahanap ako ng paraan para i-rewrite ko rin. Hindi ako nakatulog ng marami pagkatapos ng call kay Danilo. Palagi akong naniniwala sa patience, sa pagbigay ng time sa tao para ipakita kung sino talaga sila. Pero ngayon, bawat araw na walang sagot ay para bang pinapayagan kong i-rewrite ni Rosa ang history ayon sa kanya. Lunes ng susunod na linggo, tumawag ulit si Danilo. Iba ang tono niya, mas mabilis, mas urgent, pero steady pa rin.
Sinuri niya ang county records at may nakitang kakaiba. Ang final copy ng will ni Pedro na na-file at executed ay may ibang case number kaysa original draft. Hindi iyon alarming mag-isa, pero ang original version, iyong tiningnan namin ni Pedro, 1 taon na ang nakaraan na wala sa official archives, marked as replaced, pero walang document kung sino ang nag-initiate ng change. Sabi ni Danilo, gusto niyang magdagdag ng isa pa. Pangalan niya, Lydia Velasquez, expert sa estate disputes. May experience siya sa contested wills at document fraud. Pumayag ako kahit may bahaging hesitant ako. Habang lumalalim, lalong natatakot akong makakita kami ng mas masama. Nagkita kami sa opisina ni Danilo noong Miyerkules ng umaga. Matatalas si Lydia sa boses at manner, mga 50 anyos, simple ang damit, walang extra movements. Nakikinig siya habang ipinapaliwanag ni Danilo ang mayroon kami hanggang ngayon. Nagtanong siya, hindi sa akin. Pagkatapos, hiniling niya copies ng lahat. Notes, calendar entries, scans from HAL, kahit official notices ni Rosa. Nang banggitin ni Danilo ang unidentified witnesses, itinaas niya ang kilay. Sabi niya, lumabas na ang names nila sa ibang case. Bayad na notaries na walang proper license para mag-sign ng documents ng walang presence o proper review. Isinulat niya ang details sa notepad ng walang tigil pagkatapos tumingin at sinabi, hindi lang ito sloppy, parang orchestrated. Tahimik ako ng matagal, tinitingnan lang silang dalawa na nagtatrabaho na parang surgeons sa natitirang bahagi ng buhay ko. Pagkatapos, tumayo ako, lumapit sa bintana at tumingin sa lungsod. Sabi noon ni Pedro, gusto niya ng office na may view kasi nagpapaalala yon kung gaano tayo kaliit. Gaano man karaming plano, tuloy pa rin ang buhay sa itaas at ibaba natin. Bago ako umalis, sinabi ni Lydia na tahimik niyang i-file ang request for investigation sa probate court. Kung may mali si Rosa na isinumite, may trail, email, timestamp, kahit disguised paper trail bilang normal procedure. Pag-uwi, pumasok ako sa garahe sa unang pagkakataon pagkatapos ng ilang linggo. Binuksan ko ang lumang filing cabinet ni Pedro. May amoy pa rin ng tabako at paine. Hinila ko ang bottom drawer, iyong para sa tax files niya. Sa loob ay mga folders na labeled by year, halos 2 dekada. Sa folder ng nakaraang taon, natagpuan ko ang document na titled Revocable Living Trust Amendment. Hindi pa signed. Ang draft language ay binago ng ilang beses na para bang pinag-isipan ni Pedro ng paulit-ulit. Pero ang nakapansin ko ay ang section na Survivor Protection. Nandoon ang pangalan ko, malinaw na nakasulat kasama ang handwritten notes niya na nagsuggest ng additional provisions. Healthcare, housing, legal support, mga bagay na gusto niyang siguraduhin na hindi ko kailangang mag-alala. Sa gilid, ngungongo ni Pedro ang line na agad kong nakilala. Napag-usapan na natin ito, sabi ni Rosa, aayusin niya. Parang tinitingnan ko ang moment na ibinigay niya ang power, ang moment na umatras siya, marahil dahil sa pagod, marahil dahil sa maling tiwala. Kinopya ko ang document at tinawagan si Danilo. Sabi niya dalhin ko sa opisina kinabukasan. Noong gabing iyon, naupo ako sa veranda na may tasa ng tsaa at pinakinggan ng hangin. Masakit ang katawan ko sa paraang hindi ko pa napansin noon, hindi dahil sa edad, kundi dahil sa bigat ng secrets na hindi akin. Iniisip ko kung gaano kadaling burahin ang pangalan ko sa bagay na itinayo namin ni Pedro habang buhay, at kung gaano kabilis ang iba na pumasok para punan ang puwang na iniwan niya. Sa maraming taon, akala ko ang pag-ibig ay blind trust. Pero marahil ang pag-ibig ay protektahan ang katotohanan kapag hindi kaya ng iba. Kahit hindi convenient iyon, kahit kailangang punitin ang fresh wounds. Kinaumagahan, maaga akong nagising at maingat na nagbihis, hindi dahil sa pride, kundi para maging clear. Kailangan kong maramdaman ulit ang sarili ko, ang babaeng pinakasalan ni Pedro, hindi ang multo na sinubukan burahin ni Rosa sa kwento. Pumunta ako sa opisina ni Danilo na may bagong document. Naroon na si Lydia. Binasa niya iyon ng tahimik, labi na kakuyom. Nang matapos, tumingin siya at sinabing malaking tulong iyon.
Ipinaliwanag niya ang next step, petisyon, para i-preserve ang remaining estate assets. Kung aprubahan ng court, mawawala kay Rosa ang ability na mag-transfer ng pera o property hanggang matapos ang investigation. Hindi iyon revenge, protection iyon, tumango ako. Hindi ko kailangan ng revenge. Kailangan ko ng space para huminga at chance para alalahanin si Pedro hindi bilang lalaking iniwan ako, kundi bilang sinubukan at marahil na bigo na protektahan ako sa huli. Pero kung i-rewrite niya ang terms ng buhay namin, i-rewrite ko ang ending sa sarili kong paraan, tahimik, deliberate, at magsisimula ito ngayon. Tinawagan ako ni Lydia 3 araw pagkatapos na may balita. Naaprubahan ang petition para i-freeze ang estate. Temporary order lang, pero ibig sabihin, hindi na makakagalaw si Rosa ng pera or title ng walang court knowledge. Hindi ako nagsalita nang marami nang sabihin niya. Huminga lang ako ng malalim at pinabayaang lumubog ang katahimikan. Parang solid first step. Noong hapon na iyon, may envelope sa mail. Walang return address. Sa loob ay printed invitation. Nag-o-organize si Rosa ng private event sa country club, memorial para kay Pedro, cocktails at light snacks, charity auction sa pangalan niya. Sa likod, napansin ko na 4 na araw na lang. Tinitigan ko yon ng matagal. Walang mention nito noon, walang tawag, walang text. Pero naglakas loob siyang ipadala sa akin ang fancy invitation na may embossed letters na para bang ordinary guest ako, hindi ang babaeng 43 taon kasama ni Pedro. Hindi ko iyon itinapon. Isinuksok ko sa drawer sa tabi ng sofa at naupo na may ganong thought. Noong gabing iyon, tinawagan ko si Danilo. Sabi ko gusto kong dumalo. Hindi niya tinanong kung bakit. Ino-offer lang niyang samahan ako kung may surprise, pero tinanggihan ko. Hindi pa ito confrontation. Tungkol ito sa presence, sa pagtayo sa silid na sinubukan akong burahin. Nang dumating ang Sabado, maingat akong nagbihis. Navy pants, silk blouse na binili ni Pedro sa 35th anniversary namin. Slim silver necklace, hindi flashy, hindi loud, pero lahat intentional. Puno na ang parking ng country club nang dumating ako. Kilala ko ang kalahati ng names sa guest list sa entrance. Kaibigan ni Pedro, colleagues, board members, mga dating kumain sa bahay namin, nag-toast sa anniversaries, nagsulat ng Christmas cards. Sa loob ng bright room, polished wooden floors, floral centerpieces sa tables. Gold-framed picture ni Pedro malapit sa bar. Iyong picture na ipinilit ni Rosa para sa obituary. Iyong mukha siyang pagod, mahinang ngiti. Kinamuhian ko iyong picture na iyon. Si Rosa sa center ng lahat, elegant, calm, calculated ang bawat galaw. Binabati niya ang guests nang may light nod na parang queen na tumatanggap ng loyal subjects. Nang makita niya ako, sandaling nagbago ang ekspresyon niya. Pagkatapos ngumiti, tumango ako pero hindi ko sinuklian. Lumipat ako sa quieter corner ng room, malapit sa display table ng auction items, labeled bilang paborito ni Pedro. Signed baseball, vintage pen, first edition novel na ibinigay ko sa birthday niya. Hinawakan ko iyon, hinaplos ang spine. Walang pangalan ko sa label, umatras ako. May lalaking hindi ko kilala na lumapit at nagpakilala bilang dating business partner ni Pedro. Magalang siyang nag-usap, sabi masaya siyang makilala ako. Pagkatapos tinanong kung paano ko hinahandle ang estate, kung may changes na ba ako sa fund allocations. Tiningnan ko siya, surprised. Inassume niya na ako pa rin ang trustee. Nang sabihin ko sa kanya na hindi, na inalis ako bago pumanaw si Pedro. Nagbago ang mukha niya. Konting confusion, polite awkwardness. Tumango siya at umalis. Hindi marami, pero may sinabi iyon sa akin. Hindi sinabi ni Rosa ang buong katotohanan sa lahat. Hindi tungkol sa will. Hindi sa control change, kahit sa auction items na kinuha niya sa bahay ko nang walang permission ko. Nanatili ako ng 20 minuto pa, sapat para makipag-usap sa dating board colleague ni Pedro, na casual na binanggit na nakatanggap siya ng email mula kay Rosa ilang linggo bago pumanaw si Pedro. Kasama roon ang suggestions sa donation amounts, legal language, at phrase na fiduciary responsibility. Nagpasalamat ako sa kanya, ngumiti at nagpaalam. Pagbalik sa kotse, naupo ako na naka-off ang engine, kamay sa steering wheel. Iyon ang moment na nag-clear ang lahat. Hindi hinintay ni Rosa
na pumanaw si Pedro. Sinimulan niya ang staging ng transfer habang buhay pa siya. Ginamit niya ang sakit niya bilang cover, tiwala niya bilang currency, at katahimikan ko bilang permission. Pero tapos na ang katahimikan na iyon. Kinaumagahan, nakipagkita ako kay Danilo at Lydia. Ibinigay ko ang notes ko. Lahat ng nakalap ko noong gabi, bawat phrase, bawat inconsistency. Sumandal si Lydia, thoughtful. Hindi na lang financial violation ito. Ngayon, nagpapakita ito ng intent at posibleng coercion. Sumang-ayon si Danilo. Magsisimula silang mag-draft ng petition para i-contest ang will, hindi lang para sa part ko, kundi para sa integrity ng final wishes ni Pedro. Umalis ako sa opisina nila at naglakad pa uwi ng mabagal, hindi dahil pagod, kundi kailangan ko bawat hakbang para ipaalala sa sarili kung sino pa rin ako. Ang asawa, ang witness, ang nakatayo pa pagkatapos ng aplos at ngayon ang huling handang magsalita. Simula ng Lunes ng susunod na linggo ay may ulan, manipis, steady, walang tigil. Nakaupo ako sa kitchen table na may kape, tinitingnan ang droplets sa bintana na parang maliit na reminders na tuloy pa rin ang mundo kahit huminto na ang loob mo. Eksaktong 9:15, tumawag si Danilo. Sabi niya na file na ni Lydia ang petition para i-challenge ang will sa grounds ng potential fraud at undue influence. Tinanggap ng court ang filing at nag-schedule ng preliminary hearing sa loob ng 2 weeks. Maikli lang, sapat para mag-set ng foundation, pero papayag iyon ng discovery. Noong hapon, nakipagkita ako kay Lydia sa opisina niya. Nasa phone pa siya, kaya inaya ako ng assistant niya sa small conference room kung saan nakalatag ang copies ng estate documents sa mesa. Colored tabs, printed emails, partial timeline na nakapaste sa wall. Pumasok si Lydia pagkatapos ko ng 10 minuto, may hawak na printout. Email iyon na ipinadala ni Rosa 6 weeks bago pumanaw si Pedro, marked confidential. Subject, revised structure, immediate action. Maikli pero clear ang content. Ininstruksyon niya ang team niya na bilisan ang finalization ng trust documents at alisin lahat ng provisions na itinuring niyang optional. Binanggit ang pangalan ko ng isang beses, short sentence. Remove co-beneficiary privilege per our discussion. Ganun lang. Ang buong presence ko, decades kasama si Pedro, reduced sa isang line sa email chain ng iba. Hindi ako tiningnan ni Lydia. Hindi niya kailangan. Tinanong niya lang kung ready na ba akong mag-proceed sa hearing at next formal steps. Sabi ko oo nang walang hesitation. Mga susunod na araw ay puro papers at quiet determination. Iniiwasan ko ang unnecessary conversations. Nakayuko ako. Naglalakad ako tuwing gabi sa neighborhood. Dumadaan sa mga bahay na may holiday wreaths pa. Walang nagbago sa labas, pero alam ko na ngayon. Ang pinakadelikadong betrayal ay hindi nag-a-announce ng may sirens. Dumating sila ng tahimik sa email, sa ink, sa pagbura ng name. Hanggang Huwebes, na-compile na ni Lydia ang sapat na evidence para mag-issue ng subpoenas. Nag-file siya ng request para full access sa digital communications ni Pedro sa last 6 months ng buhay niya. Nagpadala rin siya ng summons para sa isa sa legal assistants ni Rosa, iyong nag-notarize ng disputed documents under her supervision. Sinuri ni Danilo ang records at noted inconsistencies sa 2 signature timestamps. Parehong recorded late Sunday night nang closed dapat ang office. Nang mabasa ko ang detail na iyon, natigilan ang kamay ko. Kinamuhian ni Pedro ang weekend work at hindi siya kailanman magsisign ng anuman nang hindi ko muna binabasa. May sinabi sa akin ang Sunday nights na yon na kailangan kong malaman. Pinayagan ko si Lydia na mag-request ng handwriting expert. Iko-compare namin ang known signatures ni Pedro mula sa medical records niya sa signatures sa amended documents. Hindi conclusive, pero sapat para mag-cause ng serious doubt. Tahimik akong naupo noong gabing iyon, hindi sa grief, kundi sa clarity. Unang beses pagkatapos ng months, naramdaman kong nagsisimula ng mag-shift ang balance. Noong weekend, nag-drive ako sa cemetery. Tahimik iyon, mababa at gray ang sky. Simple ang headstone ni Pedro. Full name niya, dates, short line sa baba. He lived with grace, he left with love. Matagal akong nakatayo roon. Hindi ako nakipag-usap sa kanya, hindi vocal, pero pinabayaan kong lumubog ang weight ng moment.
Alam ko na ngayon na mali ang pinagkatiwalaan niya at iniwan niyang maraming unfinished. Pero hindi ko na siya sinisisi. Nagdaan ako ng maraming gabi na nagtatanong kung ano ang iniisip niya sa huli, kung sinubukan niyang protektahan ako at nabigo. Pero hindi na mahalaga iyon, kasi ngayon ipoprotektahan ko ang truth sa sarili ko. Pag-uwi, may message mula kay Lydia, short at direct. Pumayag ang assistant na magsalita. Kukunin ang deposition niya sa Tuesday ng susunod na linggo at ready na siyang magsalita tungkol sa inconsistencies na napansin niya. Hindi siya sigurado sa full meaning, pero may notes siya. Iyon ang moment na nag-collapse ang lahat. Inorchestrate ni Rosa ang edits. Pinatahimik niya ang dissent, pero nakaligtaan niya ang smallest variable. May witness, may nakakita. At ngayon, may handang magsalita. Nang patayin ko ang ilaw noong gabi, tumayo ako sa bedroom door nang mas matagal kaysa dati. Nakafold pa rin ang bed neatly. Ang picture sa dresser, iyong sa main kami, nakangiti sa hangin, medyo nakatilt pa rin sa left. At unang beses pagkatapos ng weeks, hindi ko naramdaman na estranghero ako sa sarili kong kwento. Naramdaman kong babaeng bumabalik sa tamang pwesto, hindi sa galit, kundi sa truth. Maagang Miyerkules ng umaga, malamig at tahimik nang dumating ako sa opisina ni Lydia. Hindi pa ganap gising ang lungsod at may morning mist pa sa sidewalks na nagpapamiento ng lahat, suspended in time. Sa loob ng conference room, nakabukas na ang lights. Naroon si Danilo na nag-aayos ng thick folder ng transcripts. Si Lydia sa bintana, softly talking on phone. Sa mesa ay small recorder at tasa ng tsaa na inihanda para sa guest na hinihintay namin. Pangalan niya Eva Kendall, mga 30 anyos, sharp eyes, pero restless ang hands, na para bang hindi pa niya alam kung saan ilalagay ang fear niya. Dumating siya on time, suot gray cardigan sweater at dark jeans. Walang makeup, walang jewelry, pure quiet resolve. Inaya siya ni Lydia na umupo, pagkatapos ipinaliwanag ang rules ng deposition. Tumango si Eva. Naiintindihan niya, nabasa na niya ang documents. May sarili siyang copies, hindi siya nandito para direct accusation. Gusto niya lang maging clear ang truth. Nagsimula siya sa timeline. Inintroduce siya ni Rosa sa estate revision process 6 weeks bago pumanaw si Pedro. Sabi ni Eva, weird na may skipped standard procedures. Normally, kapag high-profile person tulad ni Pedro ang mag-a-amend ng will o trust, may meetings, reviews, notarized attestations. Pero dito, mabilis lahat, sobrang bilis. Inilarawan ni Eva ang isang gabi na late siyang umuwi sa office. Bumalik siya para sa coat at nakita si Rosa kasama ang isa pang staff sa conference room na may stack ng unsigned forms. Hiniling ni Rosa na mag-witness siya sa signature. Hindi niya nakita directly si Pedro na mag-sign. Nang magtanong siya, dinismiss lang ni Rosa. Sabi just left daw si Pedro, urgent daw, witness lang. No big deal. Sapat na yon para inote niya sa planner niya. Dinala niya ang page na yon. Simple ang note. 7:43 p.m. Sunday. Witnessed signature for R. No P present. Nagtanong si Lydia ng ilang light clarifications. Calm na sinagot ni Eva. Hindi bitter. Hindi siya naghahanap ng trouble. Pero napansin niya ang inconsistencies. Signature dates hindi match sa file metadata. Will format binago para alisin ang sections na mangangailangan ng counterpart signature ko bilang co-trustee. Nag-exchange ng look si Danilo at Lydia. Pagkatapos, may idinagdag si Eva. Naalala niyang nakikinig siya kay Rosa sa phone sa office niya, kausap ang someone tungkol sa quick asset allocation. Ang phrase na stuck sa kanya ay quiet liquidation, no delays. Iyon 2 days bago ang last hospitalization ni Pedro. Nang umalis si Ava noong gabi, sabi niya alam niyang may mali, pero may power si Rosa, influence, at may mortgage si Ava, anak, job na hindi niya kayang i-risk. Ngayong alam na niya ang extent, sabi niya hindi na siya makakatikim. Pinirmahan niya ang statement niya, dated. Nagpasalamat si Lydia at inihatid siya ni Danilo palabas. Nang sumara ang pinto, umupo si Lydia at inilagay ang both hands sa mesa. Iyon ang breakthrough na kailangan natin. Hindi na doubt. May timestamp, direct witness, language showing manipulation,
posibleng even anticipatory intent, sapat para dalhin sa judge at humingi ng full formal review ng entire trust administration. Sumandal si Danilo, deep breath. Unang beses kong nakitang may relief sa mukha niya, pero hindi ko yun naramdaman. Hindi pa, kasi alam ko kung ano ang susunod. Malalaman ni Rosa. At kapag nalaman niya, hindi siya magpanik. Magpaplano siya. 2 araw pagkatapos, nagsimula. May letter ako mula sa lawyer niya, polite pero malamig. Inakusahan nila akong interfering sa legitimate estate transfer process. Sinabi nilang driven ako ng grief, misunderstanding, at personal bitterness. Nag-threat sila ng legal costs kung hindi ko i-withdraw ang petition sa loob ng 10 working days. Binasa ko ang letter ng 3 beses bago neatly i-fold at ilagay sa tabi ng morning coffee ko. Pagkatapos, tinawagan ko si Danilo. Tinanong niya kung okay ako. Sabi ko sa kanya na mas okay pa ako kaysa sa maraming taon. Tahimik lang ako, pero hindi ibig sabihin surrender ang tahimik. Ngumiti siya ng bahagya. Sabi niya iyon ang best thing na narinig niya sa buong week. Noong hapon, nagpadala si Lydia ng full response namin. Attached ang notes ni Ava, metadata comparisons, previous draft ni Pedro, at office security logs showing na hindi pumasok si Pedro sa building sa weekends na supposedly signed ang new documents. Mabigat ang package. May weight, pero higit pa, may intent. Hindi kami nag-a-accuse para sa revenge. Humihiling kami ng buried truth sa ilalim ng convenience at control. Noong gabing iyon, naupo ako sa back porch na may blanket at pinakinggan ang hangin sa trees. Unang beses, pinayagan kong maramdaman ang something new. Hindi grief, hindi rage, kundi steadiness, deep understanding. I-rewrite ni Rosa ang last chapter ni Pedro, pero ngayon, nag-bleed through na ang red ink at hawak ko pa ang original draft. Dumating ang invitation sa cream envelope. Walang stamp, basta na ipasok sa front door ko. Siyempre, hindi directly galing kay Rosa. Galing sa estate board, co-signed ng isa sa longest partners ni Pedro. Formal meeting sa new office space ng foundation para finalizing ang executive transfer. Walang mention sa lawsuit, walang mention sa opposition ko, final tone lang. Scheduled sa Huwebes, 2 p.m. Binasa ko yun sa coffee ng 1 beses, pagkatapos 2. Pagkatapos i-fold at ilagay sa tabi ng breakfast plate ko na para bang flyer lang. Pero sa loob, alam kong hindi lang polite invitation iyon, performance iyon. Gusto ni Rosa na makita ko kung ano ang akala niyang napanalunan niya. Gusto niyang panoorin ako habang umupo siya sa upuan na dating katabi ko para ngumiti na para bang deserving siya. Tinawagan ko si Lydia, sinabing, dadalo ako. Medyo hesitant si Danilo nang banggitin ko, pero sinabi ko, huwag mag-alala. Hindi ako mag-iingay. Kailangan ko lang makita. Kailangan maramdaman ang distance sa pagitan ng dating ako at ng nagiging ako ngayon. Noong Huwebes na yon, maaga akong dumating ng 15 minuto. Bagong glass building ang office ng foundation sa downtown, all marble floors at quiet elevators. Inihatid ako ng receptionist sa conference room. Kilala ko ang ilang mukha, mga lalaki na kasama ni Pedro sa education initiatives, mga babae na dating yumakap sa akin sa parties at nag-abot ng casserole plates habang tinatawag akong sweetie. Lahat silang umingiti, polite, controlled, pero walang nagtatanong kung nasaan ako. Sa head ng table si Rosa. Dark blue suit niya, perfectly pinned hair, simple watch at white blouse, power dressing sa muted tones. Nang makita niya ako, halos hindi nagbago ang smile niya. Flash ng surprise, pagkatapos calm ulit. Tumango ako at umupo sa empty chair sa kabilang dulo. Noong gabing iyon, naglight ako ng candle sa kusina at naupo sa bintana na may tasa ng tsaa. Iniisip ko si Pedro, si Ava sa quiet courage niya, si Lydia at Danilo, na dumating hindi lang bilang experts, kundi believers sa integrity. At iniisip ko ang sarili ko, hindi ang babaeng tahimik, na nakaupo sa first will reading, kundi ang babaeng fully bumalik, hindi para makipaglaban, kundi para makita, para i-claim ulit ang place ko para sa sarili kong kamay, isulat ang ending ng kwento. 1 buwan na mula nang officially mag-withdraw si Rosa at sa panahong iyon, lumambot ang world sa paligid ko sa ways na hindi ko inexpect.
Walang court hearings na, walang waiting lawyers, walang burden ng documents at signatures na hinintay i-review. Nagsimula akong gumalaw differently. Mas mabagal ang mornings. Hindi na ako nagmamadali sa calendar bago matapos ang tsaa. Mauupo ako sa sunroom na may old blanket ni Pedro sa legs, winter light flooding the wooden floor, at pinababayaang sapat ang silence. Napagtanto ko, ang silence na iyon ay hindi absence ng chaos. Reward iyon ng pagharap dito. Dumaan si Lydia isang hapon para i-deliver ang final packet ng documents. Mostly paperwork na ngayon. Hinandle niya ang closing ng investigations, recording ng depositions, ensuring na recognized at publicly filed ang original trust roll ko. Tapos na, wala nang iko-contest. Hindi kami nag-usap ng marami noong araw na yon. Ngumiti siya ng mahina, ibinigay ang envelope at naupo kami ng ilang minuto ng walang salita. Pagkatapos tumayo siya at lightly hinawakan ang hand ko bago umalis. Pagkaalis niya, inilagay ko ang folder sa top drawer ng desk ni Pedro. Hindi locked, simply placed na para bang doon talaga ang place, kasama ang quiet notes at beliefs niya. Noong weekend, bumisita ako sa backyard garden ng community center na tinulungan naming punduhan maraming taon na ang nakaraan. Winter pa pero nakatanim na ang gardener ng early bulbs, daffodils, irises, ilang crocus waiting under the surface. Kahit sa frost, naghahanda ang life na mamulaklak. Naglakad ako sa edge ng path, naalala ang ribbon cutting kung paano hinawakan ni Pedro ang hand ko nang i-unveil ang plaque. Naroon pa iyon, slightly weathered pero sturdy, like us. Nakasulat, "In honor of those who plant seeds for a future they may never see." May times sa past months na natakot akong nabura ang future na yon, pero hindi. Buried lang sa pride at ambition, at ngayon, excavated ulit. Later sa week, may letter ako mula sa isa sa young scholars sa original education program namin. Narinig niya ang changes sa foundation. Gusto niyang ipaalam kung gaano nagbago ng buhay niya ang grant niya years ago. Ngayon, nagtatrabaho siya sa local non-profit, mentoring young girls from neighborhoods katulad ng pinanggalingan niya. Short pero powerful ang letter niya. Hindi niya alam ang full story. Hindi niya kailangan. Ang mahalaga, may naabot sa kanya ang simula namin at ipinapasa niya na ngayon. Noong gabing iyon, naupo ako sa kusina at tumingin sa paligid. Iyong space na dating pakiramdam ko marginalized, unseen, voiceless. Pero ngayon, iba ang silence. Ngayon full iyon. May memories, clarity, peace. Hindi ko sinunog ang anuman. Simply refused akong mawala. Dahan-dahan dumating ang spring noong taon na yon. Unang namulaklak ang daffodil sa community garden, sinundan ng soft pink tulips lining the sidewalk outside the foundation office. Hindi ako madalas pumunta, just enough para maramdaman ang connection, just enough para maalala. Isang umaga, may small invitation sa mail. Cream envelope, embossed lettering. Annual donor luncheon, iyong itinayo namin ni Pedro 2 decades ago pero matagal nang hindi nadadaluhan. Weird feeling makita ulit ang name ko sa honor guest list. Hindi ako sigurado kung pupunta, hindi dahil sa takot, kundi dahil hindi ko na naramdaman na kailangan ko pang mag-prove ng anuman. Pero pumunta ako. Pinili ko ang soft gray suit at ipin pin, ang old lapel pin ni Pedro sa collar, iyong suot niya kapag public speaking. Small silver oak tree, sturdy, rooted, quiet. Hindi nagbago ang hall. Polished floors, round tables, soft music, people mingling, polite updates. Wala si Rosa ron. Faded na ang name niya sa printed programs, replaced ng interim committee at new vision statement. Hindi ako nagsalita ng marami. Nanood lang ako. At malapit sa end ng event, may unexpected. Isa sa new board members, babaeng named Lee, umakyat sa stage. Bata pa, pero calm at graceful ang speech. Nag-thank siya sa nag-guide sa foundation sa transition period. Pagkatapos tumigil siya. Tumingin siya sa direction ko at binanggit ang name ko, hindi formal, kundi warm. Short siyang nagsalita tungkol sa early days, original mission ni Pedro at quiet strength ng mga nag-hold ng mission na iyon sa storms. Pagkatapos bumaba siya at ang room turned sa akin sa wave ng soft applause. Tumayo ako sandali at tumango.
Hindi para sa recognition, hindi para attention, kundi bilang final gesture, small acknowledgement na ang long road ko ay hindi na hidden. May name na ngayon iyon at sapat na. Noong gabing iyon, naglakad ako pauwi mag-isa. Dumaan ako sa old bookstore na pinupuntahan ni Pedro every Sunday. Ngumiti ako nang makita nilang inilagay sa window display ang copy ng favorite novel niya. Pagbalik sa kusina, nagbrew ako ng tsaa at binuksan ang back door. Cool, gentle ang air. Lumabas ako at tumingin sa sky. Vast, open, completely mine. Hindi ako ang babaeng nabura. Hindi ako replacement sa someone's legacy version. Whole ako at finally natagpuan ko ang sarili ko sa sarili kong kwento. Kung ang kwentong ito ay nagpaalala sa iyo ng panahon na kailangan mong bawiin ang voice mo, value mo, o place mo sa family legacy, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Ang mga kwento katulad nito ay may part ng lahat sa atin. At minsan, ang quietest victories ang pinakamakapangyarihan. Salamat sa pagsama sa akin sa journey na ito. Nagsimula ang meeting sa greetings, review ng recent donations, notes sa upcoming initiatives. Nakikinig ako ng tahimik, standard lahat. Soulless strategic language. Nang dumating sa executive oversight transfer, huminga si Rosa. Nagsimula siyang mag-thank sa support ng lahat. Pinag-usapan ang vision ni Pedro, continuity, burden ng responsibility. Rehearsed iyon. Pagkatapos sinabi niya ang isang bagay na nagpatigil sa room. Nag-thank siya sa akin, sabi sat-side ako kay Pedro sa early years, tumulong ako mag-set ng foundation ng organization. Pero pagkatapos, sinabi niya ang sentence na hindi ko makakalimutan. At ngayon, sa grace mo, ipagpapatuloy ko ito. Sa grace mo. Para bang yumuko ako, para bang ibinigay ko iyon. Tahimik akong nakaupo, completely still. Pagkatapos, inabot ko ang bag at kinuha ang maliit na envelope. Tahimik kong inabot sa lalaki sa tabi ko. Closest friend pa ni Pedro sa board. Confused siya, pero tinanggap. Sa loob ay certified copy ng signed statement ni Ava, kasama short summary mula sa legal brief ni Lydia at red-marked copy ng page na binago ni Rosa sa original trust agreement. Walang sinabi. Ipinasa lang niya sa susunod at susunod. Sa ilang minuto, napansin ni Rosa na tense ang smile niya. Tumigil ang hands niya. Hindi ako nagtaas ng boses. Hindi ako nag-explain. Pinabayaan ko lang ang paper na umikot. Nang marating nito ang dulo, tumayo ako. Salamat sa invitation, sabi ko. Makikipag-ugnayan ang lawyer ko kung may kailangang clarifications dito. At lumabas ako. Walang rush, walang anger, clear lang. Nag-drive ako pa uwi na medyo bukas ang windows. Pinapasok ang city noise. Tinawagan ako ni Lydia noong gabi. Narinig niya mula sa isa sa board members. Concerned sila. Gusto nila internal review muna bago any final power transfer. Best, sabi ni Danilo. Iyong moment sa table ay hindi confrontation. Diversion iyon. Inexpect ni Rosa na mawawala ako. Hindi niya inexpect na dadating ako na may truth. Sa susunod na ilang araw, nagbago ulit ang lahat, tahimik pero meaningful. Postponed ng board ang vote. Tahimik ang lawyers ni Rosa. May request para sa neutral third-party evaluation ng disputed amendments. Kahit walang legal outcome pa, naroon ang stain, doubt, hesitation. At sa space na yon, natagpuan ko ang hindi ko naramdaman sa months, balance. Noong Sabado, kinuha ko ang old file box ni Pedro mula sa study, iyong may original charter ng foundation, notes niya sa mentoring programs, first funding proposals niya. Binasa ko slowly bawat page. Pagkatapos, binox ulit at tinawagan si Danilo. Gusto kong ma-store properly, hindi buried sa legal boxes, hindi tied sa name ng sinuman, preserved lang. Ang kwento ng itinayo namin bago ma-interfere. Tinapos ko ang week na may walk sa lake malapit sa old house namin. Malamig pero fresh ang air, iyong cold na nagpapagising, nagpapatalas ng hearing mo. At unang beses sa matagal na panahon, hindi ko naramdaman na kailangan ko pang mag-justify ng sarili. May sariling voice na ang truth ngayon. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito nag-a-accuse. Naroon lang ito, undeniable, unshakable, at sapat na iyon.
Kakaiba ang tahimik ng days pagkatapos ng board meeting. Walang calls, walang threats, walang letters na may legal jargon o cover-up requests. Para bang bumaba ang curtain sa stage na maingat na iniset ni Rosa, at tahimik nang umalis ang audience sa seats nila. Pero hindi ko kinakamta ng silence bilang resolution. Binalaan ako ni Lydia na ang moments na ito ang pinaka-strategic. Kapag tahimik, ibig sabihin nagregroup ulit ang tao. Pero this time, hindi ako ang kailangang mag-prepare. Ginawa ko na ang part ko. Sinabi ko na ang truth. Oras na niya harapin iyon. Ginugol ko ang week na iyon sa pagbalik sa rhythm ko. Small things, watering plants, reading paper sa kitchen table, cooking soup na paborito ni Pedro. Hindi na ako nagmamadali, humanap ng explanations. May aspects ng betrayal na forever unexplained at tinanggap ko na yon. Pagkatapos noong linggo, tumawag si Lydia sa hapon. May unexpected email siya mula sa legal team ni Rosa. Walang additional challenges sa trust investigation. Sa katunayan, fully withdrawing si Rosa sa executive management position ng foundation. Walang admission ng wrongdoing, statement lang tungkol sa preserving foundation reputation at honoring Pedro's legacy. Hindi ako nag-celebrate. Walang tinawagan. Lumabas lang ako na may jacket at pinatama ang winter air sa mukha ko. Cold, real, clarifying. Martes ng susunod na linggo, short press release ang foundation confirming the transition. Appointed nila temporary oversight committee na binubuo ng older board members, iyong directly nakatrabaho ni Pedro sa early years. Ipinasa sa akin ni Danilo ang copy kasama personal note mula sa isa sa kanila. Ganito lang ang sinabi, tama ka sa pagprotekta sa mahalaga. Tinitigan ko ang words na yon ng mas matagal kaysa inaasahan. Hindi extravagant. Hindi nila hinilom ang pain, pero acknowledged nila ang something deeper kaysa apology. Noong week na yon, huli kaming nagkita ni Lydia. Prepared niya ang summary ng case status at possible next steps kung gusto kong formally pursue compensation or damage restoration. Clear niyang ipinakita ang every path, measured at orderly ang options. Nagpasalamat ako sa kanya pero tinanggihan ko. Hindi ko gusto pahabain pa. Hindi dahil pinatawad ko si Rosa, kundi dahil nakuha ko na ang pinaka-importante sa akin. Nakuha ko ulit ang name ko mula sa document na sinubukang burahin iyon. Ibalik ko ang sarili ko sa history na tinulungan kong buuin. At higit sa lahat, tinanggihan kong maging small sa eyes ng sarili kong kwento. Noong gabing iyon, naupo ako sa study at pinuksan ang drawer na matagal ko nang hindi hinawakan. Sa loob ay handwritten notes ni Pedro, ilang letters, old travel receipts, list ng books na hindi niya nabasa. May sealed envelope pa na hindi ko kilala, no label, basta nandoon, tucked sa likod ng old ledger. Dahan-dahan kong binuksan. Sa loob ay copy ng earlier will, dated 1 taon bago ang amendment na isinumite ni Rosa. Detalye roon ang specific wishes ni Pedro tungkol sa foundation, trust, at role ko bilang lifetime co-trustee. May pages ng margin, handwritten notes, personal phrases, references sa trips namin, at conversations tungkol sa legacy at balance. Naluha ang mata ko nang basahin ang last paragraph. Sinulat niya na kahit ano mangyari, gusto niyang ang values na itinayo namin ang core ng lahat ng hinawakan ng foundation. Na family ay hindi tungkol sa blood or last names. Tungkol ito sa standing together in silence kapag walang nakatingin. Pinirmahan niya ng pen. No witnesses, intent lang. Naupo ako na may paper na iyon hanggang madilim ang room. Kinaumagahan, dinala ko ang document kay Danilo at hiniling na i-store niya. Hindi bilang evidence, hindi para sa any court, para lang i-record ang history. Ilang weeks pagkatapos, bumalik ako sa foundation sa unang pagkakataon pagkatapos ng breakdown. Mas tahimik ang atmosphere, less glossy, less intimidating. Warmly akong binati ng new committee. Hiniling nila ang opinion ko sa isa sa original scholarship programs ni Pedro. Nagsuggest ako na i-review ang files at tumulong sa abot ng makakaya ko. Hindi nila hiniling na bumalik ako sa any official role at hindi ko rin in-expect iyon. Hindi na iyon ang issue.
Naroon ako para mag-witness, para siguraduhin na ang itinayo namin ay hindi mawawala sa edits ng iba. Umalis ako pagkatapos ng isang oras, slow walk sa parking lot. Mahina ang winter sun, long shadow sa sidewalk. Tumayo ako sa tabi ng kotse at tumingin pabalik sa glass building. Kumikinang iyon, pero hindi na ako natatakot. Place lang iyon, vehicle, at hindi ko na kailangan ng approval nito.